Ito po, gagawin namin yung brake nyo. Stuck up din to kasi lubog nga. Ayaw umikot ang gulong. Oh. Tikas. O, tingnan mo. Ikotin mo. Naka-jack na ba yan? Oo, kulampasan ako. O, sige, jack mo pa. Kulang pa. Pakita lang po namin sa inyo, no? Yung itong brake kasi, kung hindi namin babaklas, baka pagdating sa kalsada to, birik to. Kawawa naman. Hingi na rescue. Kaya binabaklas na lang po namin to. Bali po itong ganitong klase. Pwede tayo magtanggal sa hunong, no? Anim. Akin, ang ginagawa ko po, shortcut na lang. Kasama ng nut malaki at saka yung cut. Okay, tama na ba eh? Ayaw talaga, oh. Stock up. Akin na screwdriver. Kaman laag. Ha? Yan, katulad doon dito, matigas ikutin. Ang gagawin po natin, adjust na natin sa loob para kailangan umikot. So, unahin ko muna tanggalin natin bearing, no? Ating cap ng bearing, tatanggalin muna natin yung cap. Yan ako, no? Ingat na yun. Tapos may lock ko yan, spindle, no? Kabisado nyo na yan, mga gano'n, kadalasan naman yan, na video na yun. Ingat pa rin, no? Para may ma-damage. So ngayon, tanggal ko lang natin. Kung natatanggalin kasi, luwagat mo na to. Para pagtanggal lang napakuha yung drum. Kasi pag tinanggal mo to, hindi mo makuha ang drum dahil ang galit eh. Luwagat ko muna, i-adjust ko muna, no? Ito pa, oh, umikot na. Gulong. Huwag yung bayag, ha? Huwag yung makuha. Kasi hindi naman makukuha yan kapag hindi na-adjust. Lalo na yan, maraming kalawang kasi nga lubog dito. Kalawang, no? Ayan, okay na yan. Ha? Okay na yan. Malambot na ba? Malambot na, oh. Yan. Yun, sama lang ang basket. Grabe ito yan. Oh, kalawang na pati yung bearing. Outer bearing po yung tawag doon. Outer bearing. Ano sa loob yung tawag doon? Mapawasan mo, hindi nakapresyo eh. Yan. Tingnan nyo yung itsura po. Ang dumi. Tingnan ito yung itsura ng brake drum. Dumi din. O, di ba? So, kailangan tilinisin na yung ginihaan kasi babad sa baha. So, itong mga well cylinder, tatanggalin din namin yan. Kasi yung stock up yan, kung di namin tatanggalin, mababak job po kami yan. Kaya kailangan linisin. Ay, nagumalaw to, Juster. Ito lang gumalaw ba yun? Kaya nga, pukpuk na yan. Ayaw talaga. So, ngayon, start tayo. Okay. Ito po, sobrang tigas. Pinukpuk, pahirap pukpukin ang pukpukin. Baka mabasag yung cylinder. Kinagat ang bicycle. Sobrang tigas talaga yan. No? So, gagawa kami ng painit. Kasi walang astilin dito. Nalubog sa baha. Ito ngayon, ang ginagamit namin ay pangalan po dito, torch. Initin na lang namin yan kasi papalitan naman namin ng rubber boots. Ano lang po, no? Initin mo ba eh? Para umit. Ay. Subukan dito na kabigyan natin. Patay na yan. Ito ngayon, maluwag na yan. Kagatan mo ng basket bay. Ayan, oh, malambot na ba? Okay, kagatan mo ng basket. Okay, akong bahala dyan. Kung naghawak ng video po, pasensya na, wala naghawak eh. Yung ating amigo di kong kahawak. Hindi, may technique yan bay. Ganito na paggawa niyan bay. Hawakan mo to. Ayusin mo hawak. Salapitan na naman ang kamay. Yan. Ito ikot po, no? Kasi nadaanan siya sa init. Gano'n lang po. Huwag natin pupukin na pupukin. Baka mamaya mabasag yan. Sayang naman. Magagastusan po ang ating may-ari. Kasi po, kinalawang lang to. Yan. Tapos nadaasan kasi, pinupukpuk na pinupukpuk. Sa aking experience po, pukpuk tayo ng pukpuk. Minsan nababasag to. Pwede pang walang cylinder. Ayan lang po, sekreto dyan. Pag walang acetylen, torch. Pag walang torch, papel. Yan lang. Ayos na. Nga pala po, ito rin pala, matigas din to. Ganon din gagawin namin. Ito torch din namin yan. At least nakita nyo na po. Pwede na po yung ganon ang pagka-discarte namin, ano? So ito naman, ganon din yun. Inita, tubigan lang. Wala problema yan. Kaysa pukpukin yung napukpukin, matigas, buliligwat, pipir sa bababasag. Okay? Nakabit na namin bagong rubber cap. Kakabit na po namin. May fluid na po yan, ano? Ganyan lang po pagkakabit. No? Yan. O, diba? So ngayon yung adjuster, maluwag na rin yan. Hindi namin pinukpuk yan. Dinalang namin sa init yan. Sa kabila naman, nalagyan din ng konting fluid. Padulas-dulas ba? Yan. So ngayon, hindi na kami bibili ng rubber boots. Alam niyo bakit? Wala daw stock. So pwede naman kahit walang rubber boots. Basta importante, maganda pang lapat ng ating rubber cap dito sa wheel cylinder. Wala pa singaw. First time pa lang po nabuksan to. Ngayon, pagka pinasok po natin itong isa, bubuksan natin itong bleeder. May bleeder po yan dito, no? Isa. Yan, dito may bleeder na. Luluwagan nyo yan para hindi mahirapan pagpasok. Yan. Diba? So, yan. So, ngayon, kakabitan na lang yun. Nakakabit na po yung dalawa. So, ikabit natin ang ating brake shoe. Sarap. Kasi brake shoe type to, hindi to disc brake, no? Kung tataka kayo, bakit may vice grip yan? Pero may suportaho yung hose na yan. Hindi naman sisira yan. Kaya po inipit namin yan para hindi maubos ang fluid. Kasi yung fluid niya maganda pa naman. Sayang din. Pwede na natin tanggalin yan. Yan. No, walang damage, di ba? So ngayon, kakabit ako ng brake shoe, ha? Ito pong butas, no? Dito natin ipatong sa adjuster. Pagka isuso.
dito. Huwag po tayong kakabit ng ganyan. Ganyan. Kasi pag kinabit mo ng ganyan, wala po sa tama yan. Wala yan. Pero yung iba sa kalumaan, pwede naman yan, kinakabit lang ganyan. Pero sa akin, ang pinakamaganda talaga dyan, para tamang adjuster ng mga palo. Yung tamang position. Nakagano po yan. Basta itong butas, tandaan nyo dito nakapatong sa adjuster. Pati itong isa. Yan, nakagano po yan, ano. Pati ito. Yan. Baliktaran. Ganyan po ang plastada niyan, ano. Yan. Kasi naranasan ko na dati, binaliktad ko, sawa ako kaka-adjust, di may pasok-pasok, hindi maganda yung adjuster. Hindi siya, ibig sabihin, hindi maganda pagka bilog niya sa kanyang lining. Kasi nakaganyan-ganyan yan eh. Ngayon, ang nangyari, binaliktad ko, tinama ko, hindi na siya nagagalaw. So ngayon, kakabit natin, no? Mag-sitting tayo natin brake shoe, kabit muna natin ito spring, para hindi tayo mahirapan. Kasi sa ilalim kasi ang design ng pasok niya eh. Design kasi niya nasa ilalim. Mas maganda na rin yung nasa ilalim, para hindi abot-abot sa ating spindle ng ating hub ng gulong. Kasi may hub kasi yan eh, kinakabitan ng bearing. Yan, tatama po natin ito sa butas ha, yan, ganyan. Wala, tatama din. Tsaga-tsaga lang po ito, no? Yan. Ganyan lang po, papamaraan sa atin, ano? Yan. So, ibig sabihin, nakapatong na yan. Kabit natin itong lock, luksyo. Kahit kayo lang gumawa ho, pwede naman yan. Si-share ko po yan sa inyo, yan. Kasi tayo naman hindi tayo maramot sa mga kaalaman. Kasi yun ang sabi sa taas, isi-share mo rin dahil may edad tayo. Hindi maganit-ganit laho talaga itong spring nito kasi design na talaga yan. Yan. So ibig sabihin o yan, kahit anong gawin nyo yan, nakalock na po yan. So ngayon dito na tayo. Kasi naka-design talaga yan sa loob. Hindi pwede sa labas ha. Hindi pwede labas ikabit ng spring. Para hindi uminga yung ating hub. May hub kasi yan, may bearing. Pag nasa labas ng spring, kunting diferensya yan, iingay yan. Tataka kayo yan. Ganyan lang po yung screwdriver, katalo na ho yan. Tapos dito. Yan. Okay. O, diba? Pasok na. So ngayon, ito naman tayo brake shoe lock. Pagkakabit po dito nga pala, nakalimutan ko. Kailangan sagad nyo muna adjuster para hindi kayo mahirapan sa brake trap pagpasok ng bearing kasi nangyayari dyan, hindi nyo galawin yung adjuster, pasok yung brake trap. Mahirapan kayo pasok ng pasok. Diba? Kailangan, luwagan nyo na lang para sigurado kayo, tsaka na lang kayo mag-adjust. Pag nakakabit na ating wheel bearing, gulong, brake drum, yan, i-adjust natin ng tama. Ito na tayo sa lock. Yan. Okay, nakalock na po yan. So ngayon, paplastada natin. Bila. Approve! Kakabit ng gulong. Drum, aka ng gulong. Ayan po, nakakabit na, may grasa na po yan sa loob, no? Ganyan lang kulay ng grasa niya, baka sabihin nyo, ganyan lang, ba't ganyan kulay ng grasa, kalawang. Mayroon pong grasang ganitong kulay. Kala ninyo kalawang, mayroon ganito talaga. Yan, nakakabit na ating spindle nut. Tawag po dito ay lock nut ng spindle, no? Very nakakabit. Ito yung sinasabi ko kanina, yung hub, yung doon sa loob, sa spring. Minsan may ingay kasi baliktad ang spring. Kasi ingay yung gagalaw-galaw, lalo na pagka maluwag na yung adjuster. Lalapat ko lang muna, no? Nice grip lang, pwede naman yan. Tapos gaganon yun niyo, kung may kalugpa, wala na, okay yun, na-approve yun. A-adjust na ako ilalim ng gulong. Kasi, po natin yung adjuster ng gulong. Palit ko, ano, ayaw na umikot. Ha? Ayaw na. Kayo po, ayaw na umikot, dito sa kabilang side. I-adjust natin, bibilang tayo 4 or 5 or 6. Basta, tansyahin lang yung adjust. Ayaw na umikot eh. So ngayon, nag-adjust tayo paluag. Ano? Yan, adjust tayo, no? Ayos! Dito na naman po tayo sa kabila, no? Sa kabila naman kasi dalawa adjuster nitong butas dito sa tingulong ng mga isusunod. Ayan. Luluwagan natin ngayon. Kumapit tayo yan, no? Butas na wala, tapos butas. Or 5, parehas na yan. Tansyan nyo na lang yan. O, pula. Awag kayo kanina, ayaw niyo sa pagpagkilo. Ayos na yan. Ayun, lalagyan na natin yung lock. Ito na po, no, mga amigo, amiga. Ibaba na po itong transmission ng release bearing. Di na kaya po ikutin yan kasi lubog sa baha, no? Kaya kailangan, pag nalubog talaga sa baha, kailangan gagawain talaga natin sigurado transmission. Kaysa namang naandar ng makina, tapos di natin ibaba ang transmission,
mangyayari, titirig-tirig lang sa labas. Kaawa naman yung ating driver, no? Kaya ako nagdesisyon, ibaba na lang natin. So ganito po ang itsura pag lubog sa baha, no? Araw na, pati yung clutch disc, yan. Pero yung lining naman yan, panipis na rin. Sakto lang din. Ating clutch cover, pagka ganito yung itsura, nababad tubig, ayaw ko na lang ibalik. Gusto ko na lang bago kahit replacement. Kasi po, ang mangyayari kasi pagka babad ng tubig, yung spring natin dito, spring kasi ito eh, no? Yung ating pressure plate, spring ang control nito, eh, magbabad ng tubig, kalawang, maaaring humihina na rin yan. Black. Yan na po ang naging itsura sa kanyang flywheel, yan. Punong-puno po ng kalawang yan, magsasawa kami ngayon na maglinis dyan. Yan na. Hindi ko lang po tinudok pagbaba ang transmission para hindi kami mahirapan pagbalik kasi medyo mabigat din yung transmission. Yung brake po nito, nagawa na po namin sa harap. So pag natapos po ang transmission, sa likod naman, gagawin namin. Pangatlo, check upin ko yung gear oil ng transmission at saka differential. Para po ito yung makabiyahe na para po sila tuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay din, yung ating driver. Ayan po ang driver, no? Tuloy-tuloy ang sipag po yan. Naglilihan na po siya. Excited na po siya nga makakatakbo na po itong truck na to kasi ilang araw na to, amigo? Ilang araw na to? Isang buwan na. Oh, isang buwan na nga, oh. Isang buwan na ngayon. Awa na naman nating hanap buhay dito. Napatigil lang dahil lang po sa baha. Ito na po naging itsura niya, no? Tapos dito na ilalagay, no? Alam nyo na anong gagawin namin. Yan ang pinakabudo namin doon sa aming transmission. Lalagay kami ng gear oil. Okay. So ayan na po, no? Nakakabit natin dalawang tornilyo, lock yung tulad ng sinabi ko kanina. Yung kabila po, tapos na rin yun. Ito na ngayon. Yung nalock ko na ito, naikpitan ko na. Ito na ngayon ang wheel set kakabit ko. Ganun ang posisyon niya, no? Yan. Pwedeng kamay, pwedeng pupukunti. Yan. Sunod po niyan, axle na, yung ihi. Kunin ko lang yung axle ihi. So ito na po yung ating axle ihi, no? Kakabit ko na, ha? Yan. Pagkatapos po niyan, mahigpitan ko na lahat ng tornilyo. Mag-bleeding naman kami kasi nagpalit kami ng rubber cap, eh. Kaya hindi pwedeng hindi i-bleed natin kasi ating preno, babataas dahil may hangin. Kaya kailangan natin i-bleed ng maayos, no? So ngayon po, pag nagkabit naman tayo dito sa ating axle, no? Mismong axle nating ihi, meron po siyang washer na kala mo tutoy-tutoy ba? Parang tutoy-tutoy, tignan. Tempered type na washer po niya, spacer dito. Yan! Katapos po niyan, may nut na. No? Ang 14 lang po sukat yan sa nut, no? Ating katawan ay 10 mm sa butas niya. Ngayon po, itong washer, di pwede siya ganyan kabit, ha? Yan, nakita nyo po yan. Hindi po pwede ganyan yan kasi hindi maganda ang lapat ng ating axle kahit anong higpit na tornilyo. Kaya po nakadesign ng factoring ginawa nila yan. Para po yan, ganito ang design niya. Yan ang tama. No? So, kakabit natin, ha? Yan. Ngayon po, higpitan ko na yan. So, magagawa na kami ng brake, i-bleed na namin lahat yan para mag-condition na ating sasakyan. Okay? Okay, angat natin, bay. Ya, kalan. Okay, angat. Okay, todo. Okay. Yan na. Okay na. Teka. Lalak mo lang. Okay. Tao, okay na, bay. Isi lalim ng signal. Huwag mo lang. Yan. Teka, mayroong ano dyan, nag-aabala eh. Kaya nga eh. Ang ayusin na yan. Hinihingi po ng mekaniko, electrician. Palitan na. Hinihingi. In-order! Re-request. In-order ba? Wala na. Yung isa, pumapalo, dikit. Hindi siya makalaro. Nasa loob kasi ito eh. Basta eh. Maano yan ano? Yun, dalawa na. Ay, isa pa rin. Yun. Sanayin natin. Ngayon, konti na lang ating gagawin dyan. Lagi na lang konti eh. Baklas pa sa harap eh. Talaga naman. May likod pa ba? Pati busina. Ayan. Kumbate amigo. May likod pa ba? Oh. Sa mga nakunawa na po. Pwede po paki-subscribe na lang. Follow, likes. No? Ako po yung magpasalamat po sa inyo mga amiga, amigo. Talagang matindi ang ating trouble nito kahit sabihin natin bisik-bisik lang. Hindi basta-basta ganitong trouble na yon. Tingnan mo yung harap ng truck na yan. Binaklas na yung harap na yan. Ito. Kasi nga, kargado putik ay gumagana yung mga ilaw. Pati busina. Tanggalin mo na yan, amigo. Akong bahala dyan. Tanggalin ka ta. Oh, sige. Bate.
Okay na. Tanggalin mo sina. Ayan po, ang tubig may oh. tubig pa, may tubig pa. Ayan. Palitan na yan. Hindi na pwede yan. May ano po sa loob, may Hindi, mina hindi na ng... kaya remedyohan yan. Ako malapit ako sumuko dyan. May mina Talaga po, namang duling na aking trabaho dyan. may mina po ng tubig sa Kahit sa tanggal ulit, gawa ng tubig. Yan po. Dami oh. So kung nagustuhan nyo po ang video, pakisubscribe na lang po, like, follow. Mga amigo, amiga, sir, madam, katropa. Ito naman po, gagawin ko ay lifter ng truck, no? Ayan. Tatanggalin ko lang. Ating lifter, pinalawang na rin yun. Ito mo, lawang na yan. Ayan na po, no? Sinaraduhan ko. Ayos na po, gumagana na ating, ano, no? Lifter natin, no? Ito kasi, napuno kasi ng putik. Lawang, babalik na namin po. Kaya mo na yan, nag-match na yan sa kanyang ano eh. Oo, ganyan. Oo. Ayan na po. Oh. Ito po. Gumagana na po ang ano, ang lifter. Pwede na pong Mag-operate. Hindi na po mag-operate ulit. Ito po. Oh. Kaya na lang yan. Nakatutok po yan sa ano, sa gate. Kaya po yan ay hindi makaalis dyan. Ganang liter? Yan, ayos na. Liter lang. Ako yung si Baya maurag. Maurag si Bay! The Uragon! Ayaw, Anong uragon? Hindi ko maintindihan yung uragon. Tumigil ka, baka mayabang yung uragon. Bisaya pala itong Bisaya. Uragon, yung Uragon, ano? Masaya. Ba't ganyan ang itsura ng lifter niya? Dapat tinuwid na natin, pinukpok na natin. Maraming tanggalin eh. Hayaan mo na! Babaguhin mo pa eh. alam na naman sa mekaniko. May aral ka ba? Oo. Hindi naman, nag-suggest lang naman yun. Kasi latero ako eh, pwede ko yung pukpukin. Latero. Hindi, maganda kasi yung hindi mo galawin. Alam mo bakit? Remembrance yan. Yayo! Yan na. Pag nakita niya, Kay Rosito na padap, Oy, shout out. Nagaman rin pag doon nakita kay niya, oy. City. nagparada ng dalawang truck, palatandaan niya to. Ito yung aking boss. Yung sa'yo, iba yun. Oh, shout out sa taga Masbating Uragon. Uragon na naman. Sino naman yung Uragon? Para kayo ako sa gandang bahay. Para kayo. Bakit ka, saan lang? Para kayo sa gadal. Video lang yan, boss. Di yan live. Ay, di mo palindig na agad. Para kayo ba sa gandang ini? Yung ano lang, yung wire. Okay na. Kabit mo, hipitan mo na yan. Basement driver. Ayan na po, gumagana na po, no, mga signal. Park light. Park light. Signal light. Sunod po yung ating ping. Ayos na po. Gumagana na po yan. Dati yan, isa lang yung signal light yan. Ngayon, dalawa na. So, naayos na. Hello, Bigoy, kabit ang busina. Teka, ikakabit yung dalawang wire. Lilinisin mo muna yan. Itong sa ground, tama. Linisin mo muna itong saksakan. Para magkatunong siya. Ito. Hindi yan linisin mo. Itong saksakan mismo yan. Kapit sa ground, saka ito. Lilinisin para isang ano na. Hindi mo magbalik-balik yan. Nadali mo. Lilinisin to? Yan. Patapos na ako, no? So, cover na lang ito mamaya. Yung mga yan. Yan. Biro ng trabaho namin dito. So, yung tawagin mo lang, ay bisik-bisik lang. Kahit bisik, pinagpawisan talaga ng gusto. Sa matindi ng mga trouble nitong lubog sa baha. Yes, kunting-kunting oras na lang po. Urupis na. So ayan ho, nag-overtime ho kami no. May busina na po ito. Ayos na. Kakaber ko na lahat yung mga ano. Yung mga pinagtatanggal. Babalik ko na sa lahat. Yung mga cover, accessories. At aabutin kami ng bagyo kasi malilim na. Sobrang dilim na ang langit. Sa ulap. Okay. Ayan na po, no? Finish work na po. Bali po ang ginawa nito sa sakyan ito. Yung lifter niya, okay na rin po, no? Baba taas na yan. Pero baba taas, okay na siya. Ngayon po, ating busina, meron na rin. Tinisting na po yan, maganda na manakbo, walang engine. Final na po, no? So pwede na kami umuwi ng Kalamba sa Laguna, no? Kasi dito naman sa Milaor, sabi ko sa kanila, pagka action ng bumaha, ito po nangyari sa mga ano, pag bumaha, dadalhin nila sa mataas na lugar para hindi na maulit muli, no? Sa paglubog ng ating sasakyan. Mahirap na kasi ang dami magiging trouble at
Salamat naman sa Panginoon at tagtagumpay. Ang may-ari natuwa na rin. Kaya kami po uuwi na. Yan. Ito po yung ginagawa ko, no? Finish na po yan. So, maya-maya kami mamaya alis na po kami. Gagayak na po kami. Yan. Ito po yung white frost no, na minimintin ko po mga sakyan nila dito. Branch lang po dito sa Milaor, no? Kamsor. Meron din silang branch sa Calamba, Cavite, Binyan, marami lugar yan ngayon. So, maraming salamat po sa mga amigo, amiga, tropa, madam sir, at ako ni uwi na. Pwede na namin iwanan, nasa kondisyon na po yung truck. Balik normal po. Okay?